Kinansela ni Trump ang biyahe papuntang Bedminster at nagdesisyong manatili sa White House imbes na umalis ng Washington. Habang inilalagay ng Estados Unidos sa alerto ang militar, intelihensya at diplomasya para sa posibleng panibagong pag-atake laban sa Iran ngayong gabi. Ngayong Sabado, ika-23 ng Mayo, 2026, nagkaroon ng panibagong bigat ang krisis dahil natigil ang negosasyon. Tinangka ng mga tagapamagitan mula Qatar at Pakistan magbukas ng agarang daan palabas sa krisis. Ngunit mahigpit pa rin ang mga hinihingi ng Tehran at itinuturing ng White House na critical ang mga susunod na oras. Ipinipinta ng kaliwa si Trump na naipit. Pero sa totoo, hindi siya nagpahinga. Hindi pumunta sa pagtitipon ng pamilya o iniwan ng desisyon sa mga tagapayo habang sinusubok ng rehimen ng Iran ang limitasyon ng Amerika. Nanatili si Trump sa sentro ng kapangyarihan dahil alam niyang ang mahinang kasunduan sa Tehran ay magdadagdag lang ng oras para makabawi ang rehimen at makapagbanta muli. Ano ang nakuha ni Trump sa likod ng eksena para kansilahin lahat at manatili sa Washington? Bakit tumigas ang posisyon ng Iran nang muling mapag-usapan ang militar na sagot? Maaring ito na ang gabing matuklasan ng Tehran na tapos na ang panghinggikil. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gugustuhin mong mag-subscribe para updated ka sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag. Sa kredibilidad, Milson Alves, hindi itinuring ng White House ang kaso bilang ordinaryong agenda. Ayon sa CBS News, nahanda ang gobyerno ni Trump noong Biyernes para sa bagong serye ng pag-atake militar laban sa Iran. Ayon sa ulat, ilang miyembro ng sandatahang lakas at komunidad na intelihensya ng Estados Unidos ay kinansela ang weekend plans bilang paghahanda sa posibleng aksyon. Kinansela ni Trump ang pagpunta sa kasal ni Donald Trump Jr. at sinabing mananatili siya sa Washington dahil sa mga usaping may kinalaman sa gobyerno at tungkulin niya sa Estados Unidos. Binago ng pagkansela ang bigat ng politikal na gabi. Hindi nanatili si Trump sa Washington para panuorin lang ang krisis mula sa malayo. Nanatili siya dahil posibleng sa White House magmula ang desisyon. Kapag iniwan ng presidente ang schedule, isinakripisyo ang weekend at lading alerto ang National Security Team. Simple lang ang mensahe. Maaring may diplomasya pa, pero nasa sukdulan na ang pasensya. Sinubukan ng Iran subukin ang limiting yon habang mahigpit pa rin ang kanilang mga hinihingi. Ngayon, napagtanto nila na baka hindi salita kundi utos ng presidente ang sagot ng Amerika. Lalong lumala ang krisis dahil walang malinaw na solusyon mula sa pag-uusap sa Tehran. Iniulat ng Reuters na dumating sa Tehran noong Biyernes ang negotiating team mula Qatar kasabay ng koordinasyon sa Estados Unidos. Sa pagsubok na tumulong sa isang kasunduan na magtatapos sa digmaan at magreresolba ng mga natitirang issue, pumasok ang Qatar bilang di-formal na kanal ng negosasyon, habang nanatiling pangunahing tagapamagitan ang Pakistan. Gayunpaman, nakabinbin pa rin ang mga pangunahing issue, pagpapayaman ng uranium, kontrol ng Iran sa Hormuz at mga hinihining garantiya sa seguridad ng rehimen. Tinulungan ni Marco Rubio pero Pakistan pa rin ang pangunahing tagapamagitan. Iniulat ng Associated Press na sinabi ng kalihim ng Estado na may kaunting pag-usad sa mga pag-uusap sa pulong ng mga ministrong panlabas ng NATO sa Sweden, ngunit nilinaw din niya na malayo pa ang kasunduan. Tinalakay ni Marco Rubio kasama ang mga dayuhang ministro ang pagbubukas ng Hormuz at binanggit ang pangangailangan ng alternatibong plano kung hindi magkasundo ang Washington at Tehran. Mabigat ang pahayag dahil makikitang hindi lang naghihintay ang Estados Unidos sa desisyon ng Iran. Sinusuri ng Washington ang mga hakbang kung patuloy haharangin ng Tehran ang lahat, luhi ka na ayaw gantimpalaan ni Donald Trump. Ang mahinang kasunduan ay magpapahintulot sa rehimen na makabawi, magreorganisa ng puwersa at muling magbanta pagkatapos. Dahil dito, mahalaga sa politika ang pananatili ni Donald Trump sa Washington. Hindi niya hinahanap ang giyera at pinipigilan na maging kasunduang pampolitika ang pangingikil. Tumaas ang tensyon dahil nababahala na ang mga kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon sa pattern ng Iran. Ayon kay Anwar Gargash, tagapayo ng Pangulo ng United Arab Emirates, may patas na tsansa para sa kasunduan. Ngunit nagbabala siyang madalas makipagnegosasyon ng labis ang mga Iranian at nawawala ng oportunidad dahil pinanalaki nila ang halaga ng kanilang baraha. Sinabi rin niya na ang kontrol sa Hormuz bilang pampulitikang kasangkapan ay nagdudulot ng panganib sa enerhiya, kalakalan at paggalaw ng mga barko. Tugma ang pagsusuring ito sa pananaw ng Washington.
kung naniniwala ang Iran na kaya nilang makipagnegosasyon sa pamamagitan ng kontrol sa estratehikong ruta, dapat maging matatag ang tugon. Hindi nakita ng Iran si Trump na naglalakbay, nagpapahinga o iniiwan ng problema sa mga tagapayo niya. Nakita nila ang Pangulo sa White House, mga militar na nag-aayos ng kanilang kahandaan, diplomasya na walang malinaw na progreso, at Washington na tinatalakay ang mga hakbang kung tatanggihan ng Tehran ang totoong solusyon. Naging bahagi rin ng Kongreso ng konteksto ng krisis. Naitala ng CBS na iniwan ng mga Republican sa Kamara ang isang pagtatangkang bumoto sa isang panukala para limitahan ang kapangyarihan ni Trump sa mga operasyong militar laban sa Iran. Matapos nilang mapagtanto na wala silang sapat na boto para pigilan ang pag-usad ng resolusyon. Sa praktika, napanatili ng White House ang kalayaan sa pagkilos sa critical na sandali. Mahalaga ito para kay Trump. Kung ang Iran ay nakakaintindi lamang ng lakas, hindi maaaring malipas ang presidente ng magdamag na nakakulong sa isang labang political na naglalagay ang kanyang mga kamay. Sa loob ng Republican Party, malakas ang pressure. Sa political na labang, gustong itali ang kanyang mga kamay, dumami rin ang panawagan para sa matatag na tindig ng Pangulo sa loob ng Republican Party. Iginit ni na Roger Wicker at Tom Cotton na payagan ni Trump ang mga hiling. Itisya as Forças Armadas tapusin ang pagsira sa mga kumbensyonal na kakayahang militar ng Iran at muling buksan ang Hormuz, bahagi ng Washington na unawaan na di dapat gantimpalaan ang Tehran matapos hamunin ang Estados Unidos, bantaan ang mga kaalyado at gawing panangga ang negosasyon. Sa ilang linggo, nagbago-bago si Trump ng presyon, deadline at diplomasya at pinigil ang mga pag-atake para sa pag-uusap. Ngunit, ang bawat pag-atras na walang parusa ay maaring ituring ng rehime na oportunidad para humingi pa. Ngayong gabi, mukhang muling inayos ng White House ang kanilang mensahe. Maaring posible pa rin ang negosasyon pero hindi kung ang Tehran ang magtatakda ng mga patakaran. Mahigpit ding binabantayan ng Israel ang sitwasyon. Ayaw ni Benjamin Netanyahu bigyan ng oras ang Iran, mapanatili ang sensitibong estruktura at lumabas sa krisis na ibinabandera ang paglaban nito. Ibang pananaw ng Estados Unidos sa parehong problema. Kung magpapatuloy ang rehimen ng Iran sa ambisyong nuklear, lakas militar at mga armadong kaalyado, mas malala lang ang susunod na krisis na mauulit. Ipinakita ng presensya ng Qatar sa Tehran na may pagtatangka pa ring mamagitan. Ipinakita ng aksyon ng Pakistan na hindi agad isinara ang diplomatikong kanal. Ipinakita ng desisyon ni Trump na manatili sa Washington na naghahanda ang White House para sa kabaligtarang posibilidad. Kung maayos ang diplomasya, pwedeng maghintay ang presidente. Pero kung palabas lang ito, dapat naroon siya kung saan ibinibigay ang utos. Iyan ang kaibahan ng paghahanap ng kapayapaan at pagtanggap ng kahihiyan. Ngayon, hinaharap ng Iran ang dilema na siya rin ang lumika. Mayong gabi, malinaw na nawala na ang kapanatagan ng rehimen. Mas mapanganib na rin na yon at tapos na ang panahong sinusubok lang ng Tehran ang Washington at naghihintay ng diplomatikong nota. Kinansela ni Trump ang biyahe dahil ang susunod na hakbang ay maari magtakda kung aatras ang Iran o uusad ang Estados Unidos. Hindi pa tiyak ang otomatikong digmaan ngayong gabi, pero may paghahanda na. Nagbago ang schedule ng Pangulo, naging alerto ang mga militar, gumalaw ang mga tagapamagitan at nanatiling walang solusyon ang mga pangunahing issue. Ito ang dahilan kung bakit nakaabang ang Washington at hindi umalis si Trump sa White House. Hindi haharapin ni Trump ang krisis na ito mula sa resort, party o malayong schedule. Nananatili siya sa Washington dahil maaring may utos na lumabas na yung gabi. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.